Sa minsan pa po ay naanilasan ko po na tumayong bawat sa para sa ating pambuhay ng Diyos. Hallelujah. Minsan po, Panginoon, itinataas ka po namin ngayong umaga, Diyos. Itataas ka po namin, Panginoon. Ang iyong pangalan lamang po ang aming nais maitaas ngayong umaga. Hallelujah. Minsan pa po sabi-sabi natin awitin. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itinataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Minsan po, Panginoon, habang may hininga o Diyos, ako sa'yo'y sasamba. At habang mayroong lakas o Diyos, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Ikaw lamang pang aming Diyos. Narapat-dapat na itaasat sa Panginoon kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Minsan po, Panginoon, itataas ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Itataas ko, Diyos. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas ka, Diyos. Itataas kita. Itataas, O Diyos. Itataas kita. Sa buhay ko, Panginoon, at maging sa aming puso, Diyos. Sa puso ko, itataas kita. Minsan po, Panginoon, habang may hininga, patuloy sa'yo sasamba, Panginoon. At minsan pa habang may lakas, O Diyos, patuloy kami magpupuri sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Itataas kita. Itataas, O Diyos. Itataas kita. Sa buhay ko, Panginoon. Sa buhay at maging sa aking puso, Diyos. Sa puso ka po namin itataas, Panginoon. Itataas. Minsan po, Diyos, itinataas ka po namin. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas
pray to God. Salamat po, Panginoon, sa aming buhay. Salamat na binigyan niyo kami muli ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyong gawain. Walang ibang may taas sa aming puso, sa aming kalagitnaan, kundi ang iyong pangalan lamang, na walang ibinigay sa silong lang langit ang kaisa-isang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pong dakilang tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa iyo pong mayaman na biyaya, sa iyong mayaman na pagpapala. Salamat sa aming buhay na patuloy niyo kami binibiyaya ng hininga. Salamat sa lakas ng aming katawan, kalusugan ipinagkaloob mo upang magamit ito sa iyong kalwalatian. Ito kami, Panginoon, sama-sama kami nagbulog sa iyong harapan, buong pusong nagpapakumbaba, buong pusong namin pinapahayag ng aming labi na kayo ang aming Panginoon, kayo ang aming Diyos, kayo ang nagpasakit, nagbata, nagtiis upang kami, Panginoon, sagipin, upang kami iligtas, upang kami ay hindi maparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Salamat, Ama, sa iyong bugtong na anak na nagmahal ng lubos, nagtiis sa lahat ng kanyang ginawa nung siya ay nangangaral pa dito sa mundo. Lubos po kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at buong puso namin pinapahayag ng aming labi na kami po, Panginoon, ay pong patawarin sa lahat ng aming sala. Mula sa kaibuturan ng aming puso, Ama, at mula sa trono ng langit, sa biyaya ng langit, nawa ang mga panalangin ito ay makarating sa iyong kalwalatian. Pagpalain mo, Panginoon, ang apat na sulok ng bahay panambahang ito. Iyo pong, Panginoon, ipadama ang iyong presensya sa bawat isa, sa bawat puso, Panginoon, na naghahanap ng iyo pong patuloy na pagyapos at kalinga ng aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mensahe. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga tainga, ang aming mga isip, upang ang iyong mga salita ay pumasok sa aming puso. Pagpalain mo ang mga kabataang ito, na kung saan patuloy, Panginoon, na ginagamit para sa iyong karangalan at kalwalatian, upang maitaas lamang ang iyong pangalan. Pagpalain mo ang iyong gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga kapatid na hindi po namin makasama, makapiling sa mga panahon ito. Ano man ang sitwasyon o kalagayan nila, Ama, abutin mo po sila. Salamat po, Ama, sa aming buhay. Salamat na hindi nyo kami pinabayaan, hindi nyo kami iniwan. Salamat sa iyong banal na dugo, ang siyang patuloy na bumabalot sa aming katawang lupa upang hindi kami dapuhan ng karamdamang ito, na kung saan laganap na po sa buong mundo at marami na pong taong nasawi. Ama, kayo po ang solusyon ng lahat ng ito. Kayo po ang katugunan ng lahat ng ito, maging po ang aming mga panalangin ito. Nawa, ibsan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming pong dinadala. Lahat ng aming kinakaharap sa mundong ito ay magkaroon, Panginoon, ng katugunan upang sugpuin ang lahat ng virus na ito, O Diyos. Mahabag po kayo sa iyong bayan, Ama. Mahabag po kayo, Panginoon, sa iyong mga lingkod na kung saan araw-gabi na dumadaing upang tapusin na po ito, ang virus na kung saan upang kami ay mamuhay ng normal, upang kami, Panginoon, ay makapagmuhay ng maayos at marami po mga kababayan namin na naghihirap. At ang iba po, Panginoon, ay walang sapat na kinakain. Salamat po, O Diyos. Alam namin
Nandiyan ka palagi na tumutugon sa aming daing at panalangin upang ang lahat ng aming hinanaing, upang ang lahat ng aming daing ay makarating sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama. Muli, O Diyos, aming pong hinihiling ito sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaming lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya't minsan pa awitan po natin ang ating Diyos at minsan pa itaas natin ang kanyang pangalan ngayong umaga. Minsan pa isang langit na pakiramdam ang ating madarama. Kapiling ang ating Diyos. Hallelujah. Minsan pa po sabi-sabi natin awitin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Hallelujah. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang po, Panginoon. Ikaw lamang Hallelujah. ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit, Panginoon. Langit Hallelujah. nadarama. Kapag ika'y kasama, O Di Diyos. kapiling ka, Amen. ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Minsan pa, Panginoon. langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na langit ang aming nadarama ngayong umaga. Kaya't minsan pa, Panginoon, pupurihin ka namin at sasambahin, Panginoon. Itataas ang iyong ngalan ngayong umaga. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Minsan pa, kapatid, awitin natin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Hallelujah. Sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Minsan pa, kapatid, awitin Sa'yo'y natin. Langit. sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Amen. Kung kanina, langit ang ating naramdaman, ngayon naman, uulan ng pagpapala. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, ibuhos mo po ang iyong pagpapala ngayong umaga. Hallelujah. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Isa pa, Panginoon. Diyos. Hallelujah.
kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringin at ang bayang ito'y Minsan, iyong Panginoon! pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, Hallelujah! ulan ng pagpapala, Ulan ng pagpapala! ulan ng pagpapala Sa bayang ito, Panginoon! sa bayang ito, Hallelujah! O Diyos. Amen! Sa iyong kabutihan, kayong gayo, iyong bayan, pinili at inalagaan. Pagsamba sa'yo'y walang hanggan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa Minsan ka, Panginoon! Uulan ng pagpapala! ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Hallelujah! Kami ngayon nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito'y Hallelujah! ikaw Minsan ka, purihin. Panginoon! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang Minsan ka, Panginoon! Uulan ng pagpapala! Hallelujah! ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Minsan ka, Panginoon! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon, sa isang magandang pagpapala ngayong umaga. Kaya't minsan pa, Panginoon, patuloy ka po namin awitan, O Diyos. Patuloy ka po namin itatas ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, na sino ang gaya mo, Diyos. Ikaw ang buhay, daan at tunay. Sino ang gaya mo? Gantimpala na lubhang dakila. Sino ang gaya mo? Higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang tugon, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo?
kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Hallelujah, Panginoon! Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ang sagot sa lahat ng aming hiniling, Panginoon, sa lahat ng aming itinutulog, Panginoon. Kaya't minsan, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon, Ikaw lamang po, Diyos. Ikaw lang sa buhay Ikaw ko, lamang po, Panginoon, higit sa ay higit na sa kasapatan, Diyos. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Minsan mo, Panginoon, Ikaw lamang po, Diyos. Tanging Ikaw lamang, O Diyos. Higit sa Ang higit kasapatan sa sa Panginoon. aking Hallelujah. pangangailangan. Ikaw lamang, Ikaw Tugon at kasagutan, O tugon Diyos. at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Minsan pa, Panginoon. Sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang kasagutan, Panginoon. Hallelujah. Kaya't minsan pa, Panginoon, patuloy ka po namin nga awitan. Patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ika'y walang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, noon at magpakailanman, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Isa pa nga, awitin ko man, Panginoon. Ang lahat ng aming sarili, O Diyos. awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Wala kang Panginoon. katulad. Wala nang hihigit sa'yo, O Wala nang Diyos. higit sa'yo. Wala kang katulad, Panginoon. At walang papantay sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang
maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Panginoon. Katulad. Wala nang hihigit Wala sa'yo, nang Diyos. higit sa'yo. Wala kang katulad, Panginoon. At walang papantay sa'yo, papantay Panginoon. sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan mo, Panginoon. Katulad. Wala kang katulad, O Wala Diyos. nang higit Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Minsan mo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papalay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Sa habang panahon, wala Minsan mo, kang Panginoon. katulad. Sa habang panahon, O Diyos, Habang panahon, ay wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Hallelujah, Panginoon. Karapat dapat kang itaas, O Diyos. Karapat dapat kang awitan. Karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Sapagkat wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, pag-iingat, Panginoon, at patuloy na pagpapala, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iyong mga anak ay hindi mo pinababayaan. Nandyan ka, Panginoon. Iniingatan kami, binibigay ang nararapat na sa amin, Panginoon. Salamat po. Kailan may hindi ka nagkulang sa amin. Kaya't minsan pa, Panginoon, ng mga awiting ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyong harapan at naway ang mga awiting ito'y magsilbing katatagan at inspirasyon sa bawat sa Panginoon na nandyan ka para sa amin, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, itinataas ka po namin. Ito pang aming samot dalangin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, minsan pa ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa mapagpalang maaga po sa inyong lahat. Parang ang lulungkot natin ngayon Parang punong-puno tayo ng kabigatan sa ating buhay. No? O talagang baka giniginaw lang kayo, tinaantok. Kasi malamig yung loob ng simbahan. Okay, purihin po ang Diyos. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, yung mga palakpak nyo na yan ang yan ang gumigising doon sa mga inaantok. Bakit po nahihingayan sila? Okay? Kung may mga bad spirit dyan na sa ating paligid, malamang tatakbo na yon kasi ang ingay natin. Amen? Yung mga anak ng Diyos, hindi yan mapakali hanggat hindi pumapalakpak sa Panginoon. Hanggang hindi sila sumisigaw na purihin ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? Okay, so sa ating pag-aaral ngayong umaga, sa mensahe na ihatid sa inyo, matatagpuan natin sa aklat ng Colossus. Colossus chapter 2, 1 to Pilipos chapter 2. Tama, Brother Jael?
Ang alam ko dyan, Brother John, hindi 1 to 5. Chapter 2 hanggang 11. 1 to 11 yan. Okay? So, basahin po natin. Ang sabi po dito sa aklat ng Colossus, chapter 2, verse 1 hanggang 11, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaalib ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kaya kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat o pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay naninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hiling po namin ngayong umaga, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, maunawaan namin ang iyong magandang balita, maging kalakasan ng aming buhay pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang totoo po, napakaganda po ng mga talatang ito. At nung aking po siyang binabasa, ay naantig po yung aking puso. Sapagkat kung inyo pong papansinin, na yung anak ng Diyos ay nagsakripisyo at ninais pa niyang ihalin tulad yung kanyang sarili sa isang taong makasalanan sa sanlibutan. Okay? Kaya po, ang pamagat po ng ating paksa ngayon, ay samantalahin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, lalo't higit sa mga kapatid. Tama? Okay, yan po ang ating paksa ngayon. Bakit yun ang ginamit kong paksa? Okay, bakit yun ang ginamit kong paksa sa talatang ito? Samantalang kung ating titingnan, yung sa introduction ko, ay tungkol dun sa pagpakababa ng ating Panginoon. Okay? Ibigay ko po sa inyo ng maayos kung bakit yun ang ginamit kong paksa. Sapagkat sinabi doon sa umpisa, sa verse 1, ang sabi ni Paul, ay nagbibigay pa sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Naaalib ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang paghariin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Marami si Pablo ng katalungan doon sa mga mananampalataya, sa mga nananalig kay Kristo. Ano ba ang sitwasyon nyo? Ano ba ang kalagayan nyo na bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano? Okay? Nagagalak ba kayo? May problema ba kayo? O nahihirapan ba kayo? Yan ang katanungan dito ni Pablo. At sabi niya, yung katanungan na may pagkakaiba kayo, sabi rito, kayo ba ay may nadaramang pahangarin na tumulong sa iba? Ayun yung mga katanungan ni Pablo, no? Bakit si Pablo magtatanong ng ganon? Hindi siya magtatanong ng ganon kung wala siyang nakikita o wala siyang gustong iparating o gustong ipagawa. Amen? At mga kapatid, itong ating pamagat na ito, itong ating title na ito, hindi yan natin magagawa unless na magpakababa tayo sa harap ng Diyos. Like Jesus Christ, hindi niya magagawa
yung mga bagay na pinagawa sa kanya ng Ama, kung hindi i-design, no? Kung hindi yung sa ating binasa sa verse 6 hanggang verse 11 yung pangyayari sa buhay niya bilang isang tao. Okay? Bakit niya ginawa yon? Bakit nagpakababa siya? Para maabot niya ang pangangailangan ng tao. Okay? Di ba sabi niya doon sa verse 6? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Okay? And then sabi niyo 7, sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Totoo bang binitiwan na Jesus Christ yung kanyang pagiging Diyos? Hindi po. Diyos pa rin siya, kaya lang ibinaba niya yung sarili, meron siyang layunin para maabot niya yung pangangailangan ng tao, para maipakita niya yung dapat gawin ng isang tao. Parang ganito po yan, ikaw ay isang hari. O halimbawa, sa ordinaryong tao, ikaw ay isang hari, ipadamo mo na ikaw ay isang ordinaryong mamamayan doon sa mga nasasakupan mo. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung korona mo, tatanggalin mo yung kasuotan mo bilang hari. No? Magdadamit ka ng ordinaryong damit. Makikasalamuha ka sa kanila. Makikikain ka sa kanila. Tama ba yon? Kung sila ay nalulungkot, pwede siguro makilungkot ka rin. Okay? Sa presidente, ganun din. Yung presidente ng bansa. At meron tayong presidenteng ganyan. Sumasama siya sa kainan doon sa mga mahihirap. Nakikisalamuha sa doon sa mahihirap. Kaya hindi lang presidente, lahat ng nasa taas, yung mga politiko, ginagawa yan. Lalo na pag mag-eleksyon. Tama, mali? Maraming politikong ganyan. Pero ang Diyos hindi po politisyan. Ang Diyos hindi politiko para gawin niya yung mga bagay na yon. Ginawa niya yon para ipadama niya yung kanyang pag-ibig sa tao. Para maabot niya, makapagbigay siya ng mabuting halimbawa sa tao. Okay? Siya yung maging halimbawa sa pamumuhay ng isang anak ng Diyos, o isang Kristiyano. Anong sabi sa verse 8? Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Nakita niyo po yung isang halimbawa ng Panginoon? Na kahit sobrang daming pagsubok, sobrang daming trial, sobrang daming pag-uusig, bagat ipinakita niya na yung magagandang bagay, magagandang example, no? Nangaral siya tungkol sa kabutihan, no? Tungkol sa pamumuhay ng isang hinirang o isang anak ng Diyos. Baliwala lang yon doon sa mga taong hindi kumikilala sa anak ng Diyos. At ang ginawa nila, pinatay nila si Kristo at ipinako sa krus. Kung sa kanila ay kawalan yon sa mga hinirang, malaking bagay po yon, isang malaking pagpapala ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya po meron pong 4 na paksa, 4 na puntos po tayong, 3 puntos po tayong ginawa. Ang una pong puntos na ginawa natin, na dapat gawin ng isang anak ng Diyos, isang Kristiyano, ang sabi po dyan, magari sa inyo ang pagkakasundo. Dahil yan po ang itinuro ng ating Diyos. Itinuro ng ating Diyos, itinuro ni Pablo at ng mga apostol na ang bawat mga Kristiyano, bawat mga anak ng Diyos dapat nagkakasundo. At yung pinagkasundoan na yun dapat ginagawa. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa papel, hindi lamang nakasulat sa isang bagay, kundi dapat ginagawa. Bakit po? Ang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo nagkasundo na iligtas ang buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng ng kamatayan ng bugtong na anak. Isang matibay po na halimbawa yon ng pagkakasundo. At nagkasundo rin sila na ang mga hinirang o anak ng Diyos ay hindi mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ano pa ang kasunduan? Kasunduan na itong mga anak ng Diyos ay hindi na mapapahamak kailanman. Ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang living saints. Ano ba ang inyong kasunduan sa Diyos? Ano ang inyong pinagkasunduan ng Diyos at ang inyong kasunduan sa loob ng iglesia? Kung meron kayong pinagkasunduan sa loob ng iglesia, dapat gawin natin ito dahil ginawa natin ito, hindi lamang ayon sa ating sarili, ginawa natin ito dahil ayon sa kagustuhan ng Diyos.
Hello? Kaya po, dapat yung ating mga pinagkasunduan o anumang bagay yan na ginawa natin, pagtibayin natin at sundin natin, gawin natin hanggang sa dumating ang Panginoon. Huwag tayong magsawa na maghari sa atin itong pagkakasundo. Pagkakaisa. Okay? Kasi lahat po ng bagay, magkakaroon ng magandang pangyayari, magandang resulta kapag kayo ay nagkakasundo. Maging sa loob ng pamilya, pag hindi nagkakasundo, wasak ang pamilya. Tama? Kaya dapat merong pagkakasundo. At yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay magkasundo. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 3. Ano sabi po ron? Yung unang punto, yung unang punto natin, yung meron po tayong chapter 4 verse 3. Sabi diyan, pag sumakitan na mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. So magagawa rin po natin itong pagkakasundo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Siya po ang magtuturo sa atin. Siya ang mag-guide sa atin. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Pag ang tao walang Espiritu ng Diyos, malabong mangyari yung pagkakasundo. Malabong mangyari yung pagkakaisa. Bakit? Walang magtuturo, walang mag-guide. Okay? Holy Spirit ang po ay napakahalaga. Sabi ng verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang magbubuklod sa inyo. Kailangan po natin ang Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yan ay nasa inyo na. Tinanggap nyo na yan. Ang kailangan na lang ay pakinggan yung kanyang sinasabi. At pag napakinggan mo yung kanyang sinasabi, alamin mo kung kaya mong gawin. At kung kaya mong gawin, gawin mo. Ang sabi ng banal na Espiritu ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang sabi niya, magkasundo kayo sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Magkaisa kayo sapagkat yan ang kailangan ninyong mga anak ng Diyos. Magkaisa kayo sa inyong pananampalataya, magkaisa kayo sa isang layunin, magkaisa kayo doon sa mga bagay na ipinagagawa sa inyo ng Diyos. At sabi ng Pablo, huwag kayong magtatalo-talo. Kung kayo magtatalo-talo, ano mangyayari sa inyo? Mangangalat kayo. Ibig sabihin, magkakagulo kayo pag kayo nagtalo-talo. Hindi ganon ang layunin ng Iglesia ng Diyos. Hindi ganon ang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang gusto ng Diyos ay nagkakasundo at nagkakaisa sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Kaya mabuti itong ating ginagawa. Tayo ay nagkakaisang sinasamba natin ng Diyos. Tayo ay nagkakasundo na pinupuri natin, itinataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo ay nagkakaisang nagpapasalamat sa ating Diyos. Ano man, sa hirap at ginhawa na dumarating sa ating buhay, patuloy pa rin tayo nagkakasundo at yung ating pananampalataya, ipinakikita natin sa mga tao sa sanlibutan na hindi tayo nagbabago, ano man yung mangyari sa ating buhay. Amen? Minor pa lamang po ang nangyayari sa atin na problema sa ating bansa. At marami pa pong darating. Hindi lamang po itong epidemya na ito na kumalat sa ating bansa, sa buong mundo. Hindi lamang po ito. Marami pang darating. Kung ating babasahin, yung mga sign ng bago dumating ang Panginoon is kakilakilabot na pangyayari. Hindi pa nangyayari yung gera, yung bansa sa bansa. Hindi pa nangyayari yun. Pag nangyari po yun, baka wala nang makita ang kapatiran sa loob ng iglesia. Baka wala na tayong makita sa loob ng sambahan. Bakit po? Kasi po, yung takot ay mapapasok sa puso ng isang tao. So kung ikaw ay isang anak ng Diyos, dapat handa ka sa lahat ng bagay na mangyayari. Okay? Kasi ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Darating din tayo dun sa kamatayan, dun sa buhay na itinakda sa atin ng Diyos, kung hanggang saan lang tayo. Kung ang bansang Pilipinas ay itinilaga lang ng Diyos, halimbawa,
200 years o 100 years lang ang bansang Pilipinas tatagal, hanggang dun lang siya. Bakit? Ang Diyos ang nagtalaga niyan. Ganon din yung buhay ng tao. Kung ang buhay mo ay, sabi ng Diyos, o ikaw, Luis, hanggang 75 ka lang, kukunin na kita. Wala na akong magagawa ron. Hanggang doon ang gusto ng Diyos. Pero pag lumapas ako ng 75, doon sa taning ng Diyos, umabot ako ng 80, mapalad ako. Bakit? Ginusto pa ng Diyos na mabuhay ako ng 5 taon. Ang lahat ng yan ay nasa Diyos. No? Lagi sinasabi ng ating mahal na pastor na ang lahat ng bagay na yan ay kalooban ng Diyos. Kaya kalooban po ng Diyos na itong mga Kristiyano, itong mga hinirang ay laging nagkakasundo sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Ano yung pangalawa? Letter B? Okay, ang letter B, mamuhay kayong lubos na may pagkakaisa kay Kristo. Nung kayo'y nakipag-isa kay Kristo, no, nung i-surrender ninyo yung buhay kay Kristo, dapat matibay yung relasyon sa Panginoon. Matibay yung relasyon kay Kristo. Bakit? Dahil kung dumating yung time, yung panahon ng pag-uusig sa ating mga anak ng Diyos, at tayo ay pamimiliin, mamili ka kay Kristo, sa iyong Panginoon, o sa aming organisasyon. Pag pinili mo yung aming organisasyon, mabubuhay ka pa. Pero pag pinili mo si Kristo, ngayon din, mamamatay ka na. Alin ang pipiliin mo? Ang sabi dito, mamuhay kayong lubos na may pagkakaisa kay Kristo. Ibig sabihin, dapat solid yan. Totoo yan. Hindi mo isusumpa si Kristo hanggang kamatayan. Kayo na makakasagot niyan doon sa sinabi ko kanina. Na pag tayo ay pinamili, buhay o kay Kristo. Siguro sabi niyo sa akin, Pastor, maaga pa lang pinamimili mo na ako. Yes. Dapat lang. Kasi dito natin malalaman gaano ba katibay yung iyong pananalig kay Kristo. Merong isang mababaw na halimbawa dyan. Hindi ba pagka merong isang mahal mo sa pamilya, kukunin ng Panginoon, sasabihin mo, Panginoon, ako na lang ang kunin mo, huwag na lang siya. Nakikiusap ka pa nga di ba? Yung nakikiusap pa ang tao. Dahil mahal na mahal mo siya, sasabihin mo, Panginoon, ako na lang ang patayin mo. O ako na lang ang kunin mo. O ako na lang ang parusahan mo. Sinong tao ang nabasa nyo na ganyang puso? Pero ba kayong nabasa sa Bible na meron ganyang puso? Nasabi niya, Panginoon, ako na lang ang parusahan mo. Ako na lang ang patayin mo. Huwag lang sila. Di ba si Moses? Di ba si Moses yun? Basahin nyo. Yan ay nandoon sa tinatalakay natin na nawawala ba ang kamatayan o hindi. Nandoon yung dialogue na yon. Sabi ni Moses, Panginoon, ako na lang. Huwag na lang sila. Okay? Pero hindi yon sinagot ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung sino nagkasala, siya ang aking parurusahan. Wala dapat nadadamay. Okay? So, ang sabi dyan, mamuhay kayong lubos na may pagkakaisa kay Kristo. Sikapin natin mga kapatid, na magawa natin ang bagay na ito. Magagawa mo lang ang bagay na ito dito sa lupa sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng pagsunod mo sa mga ipinagagawa sa iyo ni Kristo. Okay? Meron pa ba, Brother Jael? Okay, ang sabi dyan, tayong malalakas sa pananiwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Isang bagay na dapat ginagawa ng isang tunay na anak ng Diyos. Okay? Bakit ko sinabi yon? Ang sabi dyan, tayong malalakas. Amen. Malakas ba tayo? Okay. Sabi po kasi doon, tayong malalakas. Ang tinutukoy po dyan yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano.
yung mga anak ng Diyos. Okay? Sikapin nating lahat ng itinataguyod o itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Yung kapatid mo na nanghihina sa pananampalataya, tulungan mo siyang maging malakas. Huwag mo siyang ida-down. Kung yung kapwa mananampalataya o kapatid mo sa pananampalataya ay nakaagawa ng pagkakamali, huwag mo siyang ida-down. Huwag mo siyang itutulak na lumayo sa Panginoon, kundi dapat lumapit. Or huwag mo siyang ichichismis. Or huwag mo siyang lalaitin dahil nakagawa siya ng kamalian. Tama ba yung sinasabi? Sikapin nating lahat ng itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Hindi pa nga sinabing Kristiyano doon o mananampalataya. Kapwa. Okay? Ibig sabihin, walang pinipili. Pero dapat mas higit dun sa kapatid mo sa pananampalataya. Okay? Kasi kung hindi siya mananampalataya, hindi ka naman niya pakikinggan. At bakit ka niya pakikinggan? Hindi ka naman niya kaano-ano. Pero gagawin mo pa rin yung dapat para sa kanya. Okay? Ay kung kaibigan mo yun, okay siya. Kaibigan mo, kapitbahay mo, malapit sa'yo, gawin mo. Ano sumunod? Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Tulad ng nasusulat, ako ang binagsakan ng mga pagkalipusta at ipinapatama. Okay? Kung ang ating laging titingnan ay ang Panginoon, maganda. Pero totoo mahirap gawin. Kasi po, iba yung ginawa ng ating Panginoon Talagang doon siya nakatalaga sa bagay na yon. Pero kailangan nating tularan ang ating Panginoon. Okay? Sapagkat yung karangalan namang ibibigay sa iyo ay kaparehas naman ng karangalan ni Kristo. Okay? Yung koronang ibibigay sa iyo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, parehas ng koronang ibinigay kay Kristo. Okay? Sunod. Anumang nasa kasulatan, noon pang unay nasusulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Ipinagkaloob-nawa ng Diyos ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po yan, yung pagkakaisa natin. Ano ang mangyayari sa isang grupo katulad ng Living Saints kung walang pagkakaisa? Para lang tayo naglalaro dito. Okay? Parang mga bata lang na nagkita-kita sa kalsada, naglaro, pagkatapos ng paglalaro, tapos na. Hindi na magkakakilala. Okay? So, magkaisa. Pagkakaisa po ay mahalaga. Next. Pangalawa po. Ang pangalawa po natin, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig. Okay? Or love one another. Magmahalan kayo, mabuklod kayo, maging matibay kayo, magkaisa kayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayan na naman po. Example ko na naman po dyan ay yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Silang tatlo ay nagkaisa. Okay? Ninibig nila tayong tatlo, bagamat ang tao ay makasalanan. Sabi po dito, ang bawat umiibig ay kumikilala sa Diyos. Mahalaga po yung pag-ibig. Ang isang Kristiyano na walang pag-ibig, hindi umiibig sa Diyos. Sabi doon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Yan ang kadakilaan ng pag-ibig. Napapatunayan din ng pag-ibig na ito na ikaw ay anak ng Diyos. Yung daw umiibig ay anak ng Diyos. Okay? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 8. And then, sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mahalaga po yun. Dito sa ating tinatalakay, hindi mo magagawang tumulong sa iba kung wala kang pag-ibig. Okay? Yan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang mas makapangyarihan dyan sa pag-ibig. Sabi ng verse 8, dito na tayo. C, pangatlo. Ang bawat umiibig ay kumikilala bilang anak o alagad ni Kristo. Isa ring patunay na ikaw ay alagad ni Kristo kung ikaw ay umiibig. O kung ikaw ay merong pag-ibig. Dahil yung mga alagad ng sanlibutan ay hindi naman talaga sila makakitaan ng pag-ibig. Lahat sa kanila ay pagmamataas, pagmamalaki, pagmamayabang. Wala silang love. Pero sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, nandoon yung pag-ibig. Kahit masakit, kahit masama ang loob, iibigin ka pa rin niya. Mamahalin ka pa rin niya. Dahil yon ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Na ikaw ay sumusunod kay Kristo. Ang bawat umiibig ay kumikilala bilang alagad ni Kristo o makikilala. Kaya dito tayo nakikilala. Tayo mga umiibig, no, sa ating kapwa, dito tayo nakikilala na tayo ay mga alagad ni Kristo. Mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Okay? 1 John 13:34. Gawin natin may verse ito. Beloved, let us love one another. Okay, next. Pangatlo po, nating tinatalakay, ibinabahagi sa inyo. Maging isa sa puso't diwa. Okay. Paano tayo magiging isa sa puso't diwa? Meron na tayong pagkakasundo sa loob ng iglesia. Meron na tayong gawain na pinagkatiwala sa ating ng Diyos. Ang sabi dito ay sa puso't diwa. Ano ba yung diwa? Kaisipan? Tama ba? Puso't diwa. Ang sabi po ano yun dyan? Nilipat mo agad. Okay. Ang sabi ng verse 2, sikapin ninyong maging ganap at sumunod, magkaisa kayo at mamuhay ng mapayapa. Yun po sinasabi ng verse 2 doon sa ating teksto. At sinuportahan po yan ng Corinthians. Ng Corinthians chapter 13 verse 11. Ang sabi doon, mga kapatid, paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Sabi po ni Pablo, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Yan po ang sabi ni Pablo, na kailangan daw po nating maging ganap at sundin yung kanyang mga payo, okay, na magkaisa, mamuhay ng mapayapa upang sumaatin ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan. Ibig sabihin po dyan ay manatili. Ibinigay na po sa atin ng Diyos yan. Ang kailangan po dyan ay manatili sa ating puso. No, yung kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng 11, mga kapatid, okay, di pangalawa, letter B na po tayo. Magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtingin kayong mabuti. Sabi po ng 1 Peter. Ang kailangan po natin ay unity. Merong iisang damdamin, iisang isip, iisang layunin para sa gawain ng Panginoon o para sa ating Diyos. Ang mga bagay nito ay maging kalakasan natin sa ating buhay pananampalataya. Ang totoo po niyan, ang mga bagay nito na aking sinishare sa inyo ay lagi niyong naririnig.
Subalit hindi dapat lagi, hindi lang isang beses, dapat palagi, para laging sariwa. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos dapat ay laging sariwa. Diba, alam niyo ba yung kanta na yon? Kabisado ni Brother Nardo yun. Okay? Ang sabi po ng 8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. So nakita niyo yung umpisa natin kanina? Yung pamagat natin, yung title natin. Ang sabi dito po yung magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. O mapagpakumbaba. Napakagandang tingnan. Okay? Napakagandang tingnan, sa loob at labas ng bahay ay meron tayong ganitong ginagawa. Ang loob ng church, ang loob ng iglesia, dito binubuo yung mga bagay na hindi nagagawa ng tao, yung mga bagay na nakakalimutan ng tao. Dito ipinaalaala ng Diyos yung mga bagay na dapat kung paano namumuhay ang isang Kristiyano. Katulad ng mga bagay na ito, magkaisa kayo at magdamayan. Sa panahon ng pandemic, no, kailangan yung pagdadamayan. Kristiyano o hindi Kristiyano, kailangan magdamayan. Bakit? Iisang uri kayo. Kayo ay mga Pilipino. Tama ba? Damayan yung mga nangangailangan. Ito ang problema sa hindi anak ng Diyos. Yung mga meron, ayaw nilang dumamay. At gusto nila, sila pa ang dadamayan. Kaya sila rin ay naghahangad nung ibinibigay ng gobyerno. Hindi ako nagkakamali. Sapagkat marami nasa second class, na namumuhay na ng second class, ay naghahangad pa rin ng mga ayuda ng gobyerno. Bakit? Kasi nangarimuhanan sila. Ang salitang madaling sabi dyan ay sinasabi nilang sayang din. Karagdagan din. Di ba? Na dapat ay hindi para sa kanila, dapat ay dun sa mga nangangailangan. Ang problema, mga kapatid, doon sa nangangailangan, ang nangyayari naman po ay mali yung kanilang paggamit doon sa ayudang ibinibigay ng gobyerno. Mahirap na nga, wala na nga pambili ng pagkain. So, tinulungan na nga sila, isinusugal pa, ibinambibili pa ng drugs. O ano mga bagay pa yung kanilang ginagawa. Nasayang yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanila. Nasaan? Nasaan po yung sinasabing pagdadamayan? Ay sayang. So lahat po ito ay merong problema. Bakit po? Yung problema, unang problema po, ay hindi nasuring mabuti ng mga nagbibigay ng ayuda kung sino talaga yung karapat dapat bigyan. Okay? Dahil nagbigay ang gobyerno ng deadline para may pamahagi lahat yung ayuda, ang ginawa naman ng iba ay kahit sino na lang binigyan. Okay? Sayang, di ba? Okay. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at maging mapagpakumbaba. O mapagpakumbaba. Sa atin pong iglesia, sa Living Saints, ay apply po natin ang bagay na ito. Ano po? Gawin po natin ang mga bagay na ito. Meron po tayo? Okay. Ang sabi po ng John 10, tama? Ng John 10, 27 to 30. Yung sabi ng Panginoon, ng ating Panginoon Jesucristo, sabi po dito, nakikinig sa akin ng aking mga tupa at nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman.
ang aking Ama na siya nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Bakit isinama ko yan talatang yan? Dahil po, may kinalaman po yan dun sa pagkakaisa. Okay? Silang tatlo, o ang ating Diyos, no? Kung ating bibigkasin natin silang iisa, yung Ama, Anak at Espiritu Santo, sila'y nagkakaisa sa isang layunin upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan, upang hindi mapahamak, upang sila'y mamuhay ng may kapayapaan dito sa lupa, hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. At ang sabi niya, walang makakaagaw, no? Walang makakaagaw kahit sino man sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat sa Kanya ipinagkatiwala ng Ama ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. Saan? Sa iisang layunin, sa isang Diyos, no? Sa kanilang pagka-Diyos. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Ginawa na ng Diyos ang hindi magagawa ng tao. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Amang Banal, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong kadakilaan. At muli mong ipinaalala sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na maghari sa amin ang pagkakasundo, mabuklod kami ng isang pag-ibig at maging isa sa puso't diwa. Salamat po, Panginoon. At patuloy mong pinaalalahanan kami sa mga bagay na ito. Nawa po ay magawa namin ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ang lahat ng bagay nito, sa iyo lamang po namin ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Darako po tayo sa ating pong communion. At kagaya po nung unang nating ginawa, isa-isa po tayong kukuha. Doon na lamang po sa table. Hindi po tayo sabay-sabay na lalapit sa pagkuha ng ating ng ating communion. Po. Sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto kapitulo 11, talatang 27 hanggang 33. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon, nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masakitin ang marami sa inyo, at ang ila'y namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itutuwid niya, upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagtitipon kayo upang kumain, maghintayin kayo. Kung may nagugutom sa bahay siya kumain upang hindi humantong sa hatol ng kaparusahan ng inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka kung naayusin pagdating ko riyan. Ito sabi po ni Pablo. So pwede na po tayong kumuha. Siguro si Sister Miles ang mauna.
ayon sa banal na kasulatan, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabi siya'y pinagkanulo ay dampot ng tinapay, nagpasalamat at pinapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman, pagkatapos maghapunan ay hinawakan niya ang saraw at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Tumayo po tayo o tayo'y manalangin. Tayo po ay manalangin sa ating pong tinanggap na banal na hapunan sa umagang ito. Muli o Diyos, nagpapasalamat po kami na kami po ay iyong sinamahan at binigyan muli ng pagkakataon upang makasalo sa isang banal na hapunan at itinakda mo at sinabi mo sa iyong mga alagad na ito po ay aming gawin, tanda ng pakikiisa at sa pag-aalaala ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo na siyang katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon sa pribilehiyong ito. Alam po namin na sa iyong pagbabalik na muli ay makasama mo po kami sa iyong tahanan na inihahanda sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, lubos po naming ipinagpapasalamat sa iyo ang lahat ng biyayang ito na aming itinanggap at ipinagkatiwala mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po tayo mo po at si Brother Raul para sa ating announcement at sa ating mga kaloob. Salamat po. Sige po tayo ay muling tumayo muli sa ating pong pagbasa ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Nais po namin kayo imbitahan, tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. 2 Korinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay na may kagalakan. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat muli na kami ay biniyayaan mo ng pagkakataon upang magkaloob sa iyong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming pong ibinigay sa iyong gawain upang ito ay magamit para sa iyo pong gawain, particularly, Panginoon, ito sa Living Saints of God Christian Fellowship. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na bukas ang puso at ang aming mga hanap buhay, patuloy mo magpalain, aming mga trabaho, patuloy mo silang pagpalain, ingatan sa araw-araw ng kanilang buhay. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kaming lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo muna ay maupo. Saglit. Tuloy-tuloy pa rin yung ating gawain, Pastor. Tuwing Sunday. Bagamat kami ay nakikinig sa online mo, tuwing Miyerkules ba talaga? At marami kayong mapakinggan sa Facebook. Lahat, marami mga pastor na nagbi-message sa online, makikinig kayo doon, marami. So, may meeting tayo, Pastor?
May meeting tayo ngayon. Pagkatapos ng service law, lahat po ng mga board, baka kulang ang board. So, ito po ay isa pong panawagan yung ating pastor na mayroon tayong meeting. So, ito lang po. Salamat po lahat. Tayo lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Para po sa huling awitin, awitin po natin langit. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit, Panginoon. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Hallelujah! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, Ikaw Panginoon. lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang nadarama, Panginoon. Langit ang aking Hallelujah! nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise God, tayo po'y dumako sa ating panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, tinatas namin at dinadakila ang iyong walang pangalan. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. At patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming pinalalakas sa aming buhay espiritual, sa aming pong buhay sa sanlibutan ito. Hiling po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan
sa mga bagay na amin pong mga ginagawa at doon sa mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Nawa po ay magampanan namin yung mga tungkulin namin sa amin pong buhay, pananampalataya. Hiling din po namin, Panginoon, doon sa aming mga kaibigan, mga kapatiran na hindi namin nakasama ngayon, nawa po ay magkaroon din po sila ng time para makasama namin sila. Kung hindi man sa lugar nito, ay sa panunod nila, sa pakikinig ng Panginoon, sa larangan ng media. Kaya po, Panginoon, ay hiling po namin na kung kalooban mo ang masusunod, nawa po ang pandemic na to ay matapos na upang patuloy naming masamba at dakilain ang iyong walang pangalan. Lord, minsan pa ay hiling namin sa iyo, nilalapit namin sa iyo, yung aming po mga kaibigan, aming po mga kapatiran na hanggang sa ngayon ay dumaranas ng mga karamdaman o anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, hiling po namin ang kanila pong kagalingan. Lord, minsan pa ay hiniling din po namin sa iyo ang aming pong mga kaibigan at kapatiran na nasa ibang bansa, lalong na ng Panginoon na aming pong pastor at ang kanyang buong pamilya. Hiling po namin, Lord, ang patulong pag-iingat sa kanila. Maging Sister Tess, Panginoon, Magalyadora Sister, at kay Jasper, Panginoon, na lahat po ng mga kaibigan at kapatiran namin doon, mga mahal namin sa buhay, hiling po namin ang iyong pong pag-iingat sa kanila. Maging ang aming pong bansang Pilipinas, ay hiniling din po namin, Panginoon, ang iyong pong pagtulong, ang iyong pong pag-iingat. Sa panguna po ng aming Pangulo, Rodrigo Duterte, ay hiling po namin, Panginoon, na samahan mo po siya, ingatan mo po siya, Panginoon, at ang patuloy siyang magampanan niya yung kanyang tungkulin sa paglilingkod sa mamamayan, Panginoon. At maging amin pong pangalawang Pangulo, hiling din po namin sa iyo, Diyos, na tulungan mo rin po siya, samahan mo rin po siya, Panginoon, at ingatan sa lahat ng pagkakataon. Ganun din po ang aming mga justices, yung aming pong mga hukom, ay hiniling po namin, Panginoon, na patuloy mo silang samahan, ingatan, maging makatwiran, Panginoon, ang bawat paghatol na kanilang ginagawa. Ganun din po, sa amin pong sa Senado at Kongreso, ay hiniling din po namin, Diyos, na ang kanilang pagkakaisa doon sa mga batas na kanilang ginagawa. Nawa po, ikaw, Panginoon, ang siya magdikta sa kanilang isip, sa kanilang puso, upang maging kaayusan ng aming pong bansa. Ganun din po, sa aming mga alagad ng batas, sa mga militar, sa mga pulis, Panginoon, hiling po namin ang pag-iingat mo sa kanila, sapagkat buhay nila, Panginoon, ang nakataya sa kanila pong paglilingkod. Dahil, Panginoon, napakarami pong mga kaaway, mga alagad ng sanlibutan ang sumisira sa magandang imahin, Panginoon, na iyong tinatalaga sa mga naglilingkod, mga alagad ng batas, Panginoon. Sa mga doktor at mga nurse, Panginoon, ay hiling din po namin, Diyos, na patuloy mo rin po silang ingatan, bigyan ng katatagan, lakas ng loob, pananampalataya sa iyo, at ingatan, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman upang patuloy silang makapaglingkod, Panginoon, doon sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na, Panginoon, doon sa may mga karamdaman na may affected na, Panginoon, ng COVID-19. Lord, ikaw po ang siyang inaasahan namin sa lahat ng bagay na ito. Ikaw po ang aming Diyos na manggagamot. Ikaw po ang Diyos na tumutugon. Ikaw po ang Diyos na pinagmumunahan ng lahat ng bagay. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Maging ang bawat iglesia, Panginoon, bawat churches, Panginoon, na mga lingkod mo, samahan mo po sila, Panginoon, na patuloy na makapagbahagi na yung banal na salita. Patuloy na mapatibay yung pananampalataya ng bawat mananampalataya, Panginoon, na kanila pong nasasakupan. Nawa po, ay patuloy mo silang bigyan ng karunungan, kababaan, katyagaan, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod. Tunay nga po napakahirap ng mga bagay nito sa bakit naging magaang dahil nandyan ka, dahil ikaw ang nagbibigay ng kagalakan sa puso ng bawat isa mong mga tinawag. Ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ang pananampalataya ay pagkalubnawa ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay suminyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Amen.
mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.